Isa magandang Huwebes ng hapon, Luzon, Minda, Luzon, Visayas at Mindanao, Visayas, Luzon sa ating mga kababayan sa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta kayo dyan? Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga kababayan, saan man kayo naroroon, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon pong Huwebes ng hapon. Today is January 15. Nangangalahati na po tayo sa 2026 January. Opo, at grabe no, napakabilis talaga ng araw. Parang kailan lang, nag-celebrate tayo ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Ngayon, malapit na naman ang Pasko. Malapit na naman po ang bagong taon. Makialam. Opo. Pero dito sa ating himpilan, DCAR 1026 SMNI Radio ay tuloy-tuloy pa rin tayo, no, sa ating paghatid po ng mga balita at impormasyon para at least alam nyo po ang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa na ating pong papakialaman. Makialam. Opo. Kamusta kayo dyan mga kababayan ko? Saan man kayo naroroon sa mga sandaling ito? Tayo po ay live na sa ating official YouTube channels, DZAR 1026 News. Sa lahat ng ating mga kababayan, mag-ano na kayo, mag-subscribe na kayo mga kapartner. I-click nyo na po ang like, mag-like na rin po kayo, i-heart nyo po mga kapartner. Sa kasalukuyan sa YouTube pa tayo napapanood mga kapartner ha. Siguro mga next week maayos na po natin na lahat ha. Kaya sit back, relax and enjoy sa ating mga kababayan. Kung meron po kayong mga mensahe dyan, huwag po kayong mag-atubili, huwag po kayong mahihiya. Kapalan nyo po ang inyong mga mukha. Makialam. Di ba? Sa English ng wag mahiya, hindi pala. Sa English, don't be shy. Sa Tagalog po, walang hiya kayo. Walang hiya, ha? So, wag kayong mahihiya pang mga kapartner. Okay? At dito po sa ating programa ay magbibigay tayo sa inyo ng maraming mga impormasyon, mga hakbang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga balita mula sa kanila kung meron silang mga ihahatid na serbisyo publiko para at least alam nyo po at meron tayong sisingilin sa gobyerno. Opo, kasi dyan po napupunta ang tax natin sa gobyerno. Gagawa yan sila ng mga hard and soft projects at ibabalik at makikinabang sa kabuuan ang taong bayan. No? So diyan yung ating pakikialaman daily po mga kapartner. So meron kayong mga mensahe dyan, meron kayong mga opinion, hinaing, kung gusto nyo pong makisawsaw sa ating pinag-uusapan o kaya gusto nyo lang bumati, huwag nyo pong kalimutan na lagyan po ng inyo pong mga lokasyon para at least alam po namin hanggang saan naaabot ang ating broadcast po mga kapartner. At i-post lang yan sa comment section ng ating live streaming, lalo na dito po sa YouTube mga kapartners. Bueno, ano ba mga pag-uusapan natin habang inaantay, habang pinaparami natin ang ating mga viewers ha? Ang atin pong pag-uusapan po ngayon mga kapartner, yung tumitinding World War. Makialam. Hindi World War ha, World War. Makialam. Uy, meron pa tayong naririnig na ano ha, hindi ako bakla. Makialam. Oo, tapos nag-post din ng statement. No? Ito po'y pinatutukulan natin si Senador Ping at Senadora Amy Marcos po mga kapartner. Ping Lacson at Amy Marcos po itong nagpalitan po ng mga salita. Ha? Sabi ng isa, hindi ako bakla. Oh, meron pang isa pang sinabi, mamaya hihimayin natin po yan. Saan ba nag-ugat yan mga kapartner? At syempre, meron na naman po. Makialam. Ito ba? Bakit ba nasusunog yung DPWH office? Iba, iyan po ang ahensya ng gobyerno na nagtitiyak sa kaligtasan ng ating mga gusali. Dapat sila yung mga example niyan. Oh, meron yan silang mga engineer. Lahat yata ng klase ng engineer andyan, di ba?
Kasi sila yung tagapagpatupad ng standard. Makialam. Bakit nasunog? Mamaya pag-uusapan po natin yan mga kapartner ha. Kung ano ba ang punot dulo, sinadya ba o sinadya? Ay, Makialam. sinunog or nasunog? Yan po yung katanungan po mga kapartner. Ha? Kaya needed yan. Needed natin malaman kasi nung isa dyan yung sa Quezon City ay merong tawag nito. Merong sunog din na nangyari po mga kapartner. At syempre atin pong ilalahad din sa inyo ang iba't iba pang mga balita. Kaya umantabay lang kayo mga kapartners dito sa ating palatuntunan. Samantala sa mga sandaling ito, basa muna tayo ng mga greetings po ninyo mga kapartner. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Unahin muna natin batiin si Elena Dugiles. Pasok na mga makialamer. Sabi naman ni Marieta Ortega, waiting sa live gikan diri sa Hong Kong. Si Lilia Antonio, sabi niya waiting. Nanonood na siya ngayon dyan sa Singapore. Sabi naman ni Marca Pa Blanca 1107 dahil sa may nakawi na namang contributions ng OFW sa 2026. Tanga lang maniniwala. Ganun ko grabe. Marieta Ortega, happy viewing mga suki ng mga SMNI program. Si Gemma Pasyente, may hapon, watching from Singapore. Elena Dugiles dyan sa Kuwait, sabi niya rito. Tapos na raw siyang mag-like, done and share. Like and share. Like and share. Si Lorena Lawas, good morning SMNI, people of the Philippines watching from Qatar. Walang ibang mga binibigay, balitang totoo. SMNI lamang, maraming salamat po. Tinatag po talaga itong SMNI ni Pastor Apollo C. Kibuloy para po maghatid po maliban po sa mga salita at kalooban ng ating makapangyarihang amay, makapaghatid din po ng mga impormasyon, ng mga balita at lalo-lalo na mga public service sa ating mga kababayan. Si Jason Kapispisan, magandang hapon Admar, watching from Sharjah, United Arab Emirates. Si Tessie Labo 2181, good afternoon. SMNI Admar watching from Singapore. Si user SDBJJ227. Sabi niya nasunog or sinunog. Meron ding update kanina, no? Mamaya. Basahin natin. Si Gemma Pasyente, may hapon Pinas. Si Ina Villarta, hello po Admar. Ina Villarta watching from Tokyo. 30 minutes break only. Ganun ba? Oo, advance kayo ng 1 oras dyan. Alas 5 na kayo. Magbi-break pa kayo. Ano bang oras? Ano bang oras yung ninyo? Working hours. Si USJ, SDBJ, nanonood sa atin ngayon dyan sa Tarlac. Okay, si Mon Mejia, maing hapon Admar watching from Riyadh, Saudi Arabia. Si Lorena Lawas, okay. Sabi ni Lorena Lawas dito, parang kailan lang ninakawan tayo, inulit na naman na mga kapal ng muka. Inunog ang natitira sa Cabral Files. Grabe yung mga perception ng ating mga kababayan. Oy, si Dong Pit, DPWH office nasunog. Alam na this. Oo nga eh. Lena Dugiles, sana ang masunog. Naku po, wag naman sana po. Linky 1124, good afternoon Admar. Si Ina Villarta, sinunog obviously. Government offices nasusunog. Sila yung tagapagtatupad ng standard. Sila din po yung nagkakaroon ng ganito. Green Dragon, hi po, watching in Qatar. Si Lorena Bustarga, magandang hapon Admar. SMNI family watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Oplan sunog, linis, ebidensya, DPWH. Okay. Bebs Ingito. Ano bang message mo una, Bebs? Ano naman ako nababasa ditong message mo? Meron ka bang unang message? Ano bang unang message mo? God bless Philippines. Aling Vicky.
Hello Admar, watching from Hong Kong. Si Alona Espirito, watching from Hong Kong. Linky 1124, hindi bakla, babae po. Oh, grabe. Oo, kasi ito mapang-asar din si Senadora Amy, no? Kasi mamaya balikan natin yung issue na yan. Si Dong Pit sabi niya, bakit hanggang ngayon wala pang nakukulong? Kala natin doon mag-Christmas, yung mga involved. Oh, sabi naman ng Malacanang ni Undersecretary Castro, yun na raw yun. Yung mga Sara Diskaya, yung mga DPWH officials, yun na yun. Yun na pala yun. Oo. Magandang hapon, sabi ni Mamila Life. Si Rich Spice naman, hello Admar, vacuum mode dito sa while listening sa programa mo sa Hong Kong. Si Mamila Life, maraming salamat. Grace Cordova, nanonood sa atin ngayon dyan sa Bahrain. Maraming salamat. Si Jason Kapispisan, tuwing mag-iimbestiga sa DPWH, may biglang nasusunog. Oo nga, pero tampal sa kanila yan eh. Yung DPWH, yan yung nag-i-implement talaga ng building code natin. Nagtitiyak na yung ating mga gusali ay matibay, no? Sa panahon ng anumang klaseng sakuna. Naku po. Pabati po dito sa Malaysia, Estela Aguirre. Happy listening sa inyo and happy watching. Maraming salamat po. Oy, share po kayo mga kapartners at tuwing may live po dito sa ating YouTube channel, karamihan pala sa mga nanonood ay via Smart TV. So malaking-malaki po yung mukha natin, kita yung ating pores. Ating pong mga mukha dyan, yung pisngi ko, kitang-kita. Maraming salamat po sa inyong panonood. Si AL0 namamalansya while watching from Hong Kong. Maraming salamat. Kamusta naman dyan sa Hong Kong? Malamig ba? Ang nakukulong mga gurami, yung Blue Martin, Blue Marlin, kumakayakoy lang. Pasimpleng banat ka ha. Tuloy-tuloy lamang po kayo mga kapartner. Shoutout everyone watching from Qatar. Believe daw siya sa negosyo ni BBM. Mas maganda negosyo ng droga dapat gawin ng Pilipinas drugs ko. Oh, grabe ni si Bisdak sa Ormoc. From Cabanatuan City, watching you, Admar. Maraming salamat, Mark Capablanca. Oy, sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Hindi namin kayo pinipilit, pero bawal tumanggi. Narito na po ang mga balitang dapat nyong malaman dito sa ating programa. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Napanatili po ng bagyong Ada. Pinakaunang bagyo po natin ngayong 2026 ang kanyang lakas habang tinatahak po nito ang tinatahak o gumagalaw siya pa Kanluran, Hilagang Kanluran, no? So kung pagbabatayan po natin yung forecast track mga kapartner, possible na hindi siya maglandfall pero malayo-layo pa yan siya sa bahagi ng Eastern Visayas dahil huli po siyang namataan ang sentro po ng Tropical Depression Ada, 420 kilometers, 420 kilometro, silangan po ng Surigao City sa Surigao del Norte. Kumikilos po ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran, west-northwestward, medyo may kabagalan, 10 kilometers per hour po mga kapartner, no? And ang lakas ng hangin po ng bagyong ito ay umaabot sa 55 kilometers per hour. Okay, malapit sa gitna. At pagbugsong aabot po ng hanggang 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan po ay nakataas na ang signal number 1 sa maraming mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Makinig po kayo. Dito po sa Luzon, nasa signal number 1 ang lalawigan po ng Sorsogon, southeastern portion ng Albay, partikular na ang mga bayan ng Rapu-Rapu, Manito, Legazpi City, Bakakay, Santo Domingo at Catanduanes. Sa Visayas naman po, Northern Samar, Eastern Samar,
silangang bahagi ng Biliran, partikular na ang bayan ng Marpipi o Maripipi, Kawayan, Culaba, Kaibiran, Kabukgayan, eastern portion ng Leyte, bayan ng Carigara, Barogo, San Miguel, Babatngon, Tacloban City, Tunga, Haro, Alang-alang, Santa Fe, Palo, Daggami, Pastrana, Tanawan, Tabon-Tabon, Julita, Dulag, Tulosa, La Paz, Mayorga, MacArthur, Javier, Abuyog at Mahaplag. Nasa signal number 1 din ang silangang bahagi o eastern portion ng Southern Leyte, partikular na sa mga bayan ng Silago, Sugod, Libagon, St. Bernard, Hinunangan, Hinundayan, Anahawan, San Juan, Liluan, San Ricardo, San Francisco at Pintuyan. Ang Mindanao naman po na may nakataas din po na signal number 1 sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Balikan nga natin yung forecast track ng bagyo. Ayon po rito sa Pag-asa po mga kapartner, kung hindi magbabago po ang kanyang pagtahak, posible po na dadaan siya sa bahagi po ng Eastern Samar at Northern Samar. So yung posible rin ito, mas malapit doon o di kay maglandfall sa bahagi ng Eastern Visayas o di kay sa Bicol region. So marami pong mga possible na mga senaryo po mga kapartner. So sa kabuuan, ano ba ang magiging lagay ng ating panahon? Ayon nga po dito sa Pag-asa, apektado ng bagyong Ada at makararanas ng mga pag-ulan na may kasamang malakas na bugso ng hangin ang bahagi po ng Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte. So maaari pong magdulot yan ng mga pagbaha o di kay landslides lalo na sa panahon na mayroong katamtaman hanggang sa may kalakasan ng mga pag-ulan. So ingat po tayo dyan mga kapartner. Magdudulot naman ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Diyan naman po sa bahagi ng Bicol Region, Central Visayas, nalalabing bahagi ng Eastern Visayas, rest of Caraga, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Dahil din po yan sa bagyong Ada. So maaari din po yan na magdulot ng posibleng mga flash floods o di kaya landslides lalo na sa panahon na may katamtaman hanggang sa may kalakasan ng mga pag-ulan. Ang amihan po o northeast monsoon naman ang nakakaapekto dyan po sa Cagayan, sa Isabela, sa Aurora at sa lalawigan po ng Quezon. So asahan po yung maulap na papawirin dyan na may mga pag-ulan at maaari din pong itong mag-trigger ng mga biglaang pagbaha o di kay pagguho ng lupa mula sa mga pag-ulan po mga kapartner. Dito po sa Metro Manila, asahan din po sa next 24 hours ang cloudy skies with light rains. Okay, may hinang mga pag-ulan, mauulap na papawirin. Dahil pa rin ito sa northeast monsoon. Metro Manila, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Calabarzon and rest of Cagayan Valley. Apektado rin po ng bahagya ng northeast monsoon ang Ilocos Region at Central Luzon. Asahan po yung partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. Localized thunderstorms naman po ang makakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa na hindi natin nabanggit kanina. And maaari ito magdulot from partly cloudy to cloudy skies. May mga isolated rain showers and thunderstorms. Meron ako nakitang video kanina. Parang celebration daw yun ng birthday ng isang mayor kasi nakalagay doon. Hindi ko alam kung saang lugar yun. Piruin mo, nag-celebrate siya ng birthday ata kasama yung mga constituents sa ilalim ng tulay. Hindi ko alam kung baka may nakapanood po sa inyo. Viral yun eh. Kasi nag-celebrate sila sa ilalim ng tulay. No? So parang may ilog sa ilalim ng tulay. Meron kasi yung parang compartment, parang doon sila naglatag sila ng mesa, naglatag sila doon ng mga nag-ihaw pa sila doon, kumain in short kasi birthday raw eh.
Tapos biglang lumakas ang agos ng tubig, bumaha na pala. Kaya inanod yung mga mesa, yung mga monoblocks, umaripas ng takas doon sa lugar, yung mga tao doon na nakiisa doon sa birthday. Di ko lang alam kung confirm ba ito, pero doon kasi sa mismong post, sinasabi birthday daw ng isang mayora ba yun, no? Di ko lang alam kung anong bayan yun. Nakita ko lang yun na kanina din mga kapartner. No? Bakit nag-celebrate ng birthday at ang handaan ay doon pa sa ilalim ng tulay? Well, maganda siya, aesthetic. Oo. May mga ganyan din kasi mga lugar, di ba? Lalo na yung mga irigasyon. May mga ganyan. May nag-i-slide pa nga sa mga irrigation. Pero yun kasi, talagang ilog. So at first, mababa pa yung O, yan ba yun? O, yan yun. Galing talaga nung bawi. 2026 na po kasi. Makialam. Pero di ko alam kung confirm ito Yan Tapos biglang ragasa yung tubig. Ang unang tanong ko kung ito'y confirm talaga na ngayon ito nangyari kasi nag-viral ito sa social media ngayon Ko-confirm pa natin to. Kung ito nga ba ay birthday party at bakit dyan po nag-birthday? Minsan kasi traidor yung mga ilog mga kapartner pero kung kayo po ay meron talagang ilog, alam nyo po minsan kung kailan po yan lalaki. Titingnan nyo lang po yung ulap sa unahan kung madilim ba. Kasi for sure pag madilim dahil ulap, may mga pag-ulan na yan doon sa unahan. Biruin mo, yan kumakain pa sila tapos biglang lakas ng agos ng tubig po mga kapartner. Meron pang palitsyon. Ang nakapangalan dyan, Mayore. Pero confirm natin yan kung yan ba ay naganap ngayon. So ingat po talaga kayo di ko alam kung sino may pananagutan dyan. Siyempre, kainan yan. Talagang makakahatak po yan talaga ng mga constituents. Lalo na pag libre. Pero yun nga po yung yun nga po yung at stake. Hindi po nabantayan po nila. So, ingat po tayo mga kapartner. Tanong ko talaga, bakit kailangan dyan sa ilalim ng talaga ng tulay sa may ilog? Para maganda siya tingnan or aesthetic? Tingnan nyo. Maganda naman talaga siya ang feeling. Ang feeling yan. Tuwang-tuwa pa sila dyan. Tapos biglang buhos yung or biglang ragasa yung baha po mga kapartner. Di ko lang mayor basta mayroong mayor doon Di ko lang alam kung tunay ba nga mayor lang ako doon sa mismong caption po mga kapartner. Okay? Kung madilim sa upstream, may ulan, within minutes lalaking tubig. Yes, totoo yan. Kasi ako, lumaki ako sa ilog. Ang bahay kasi namin sa subdivision, sa ilalim may dike, tapos ilog. So, dahil may ilog, alam mo na yung magiging karakteristik na alam mo kung kailan possible yung mga baha. Kaya nga, kami pag nakikita namin sa unahan, upstream, tama yung sinabi ni user SDBJ, pag nakita mong makulimlim, maitim na, for sure maulan yan doon sa unahan. At pag mga ganyan, ako mismo, bata pa kasi ako noon, excited ako kasi gusto ko makita yung pinakaunahan mismo. Pinakaunahan mismo ng baha. Makikita mo yan kasi ang karakteristik niya kakaiba. Siya yung pinakamabilis doon tapos may dala-dalang mga gapnod. Alam mo yung mga gapnod mga kapartner, gapnods ginabi yung mga sanga-sanga. Marami yan, mga basura minsan nadadala po niyan. So natutuwa ako niyan hanggang sa tataas yung level ng tubig kasi bihira lang kasi yung mga baha makita, 'di ba? Tuwing panahon lang ng mga tag-ulan, ganoon. So kung kayo po ay matagal nang nakatira malapit sa ilog, alam nyo kung kailan talaga babahayan. Kasi tagal ba naman, memorize mo na. Pero ang ipinagtataka natin, bakit talaga doon nag-celebrate? Bakit pinapahirapan pa? Pwede namang kumain. Sayang tuloy yung lechon. Makialam. Yung lechon talaga yung inisip una, no? So dito pa tayo sa ibang balita mga kapartner.
Paabot po sa 111,000 pamilya o katumbas ito ng nasa 376,000 na mga individual ang apektado po ng shear line mula pa noong January 4 sa 4 na rehiyon. Yung shear line po mga kapartner, pagsasalubong yan ng hangin mula sa norte at malamig na hangin sa norte, mainit na hangin mula sa Pacific, sa eastern part po mga kapartner. No, kaya nagdudulot yan ng mga pag-ulan. Batay po ito sa datos ng DSWD. Ayon sa DSWD, partikular na nagdulot ang shear line ng mga pagbaha at paglikas ng mga residente sa Mimaropa, sa Bicol Region, Western Visayas at Eastern Visayas. Bilang tugon ay nagbigay na ang ahensya ng 14 na milyong pisong kabuang halaga ng tulong para sa mga apektado. Upang matiyak naman ang tuloy-tuloy na ayuda, naghanda po ang DSWD ng sapat na standby funds at relief supplies sa buong bansa. Kabilang sa relief supplies ang 32 million pesos na Quick Response Fund sa Central Visayas na Central Office ng DSWD, 11.8 million pesos na pondo sa mga field office sa mga apektadong rehiyon at karagdagang 30.9 million pesos mula sa iba pang mga field offices na maaring gamitin sa pamamagitan ng Interfield Office Augmentation. And for sure, naka-alerto rin ang ating DSWD at iba pang mga sangay ng gobyerno at lokal na pamahalaan dahil nga meron din po tayong bagyo, si Bagyong Ada. Sabi dito ni Mamila Live, bakit sa ilog pa? Doon na lang sana sila sa taas. Yun nga eh. Gusto ng Instagrammable ba yun? Oh, watching from Hong Kong. Maraming salamat, Maribik. Buti nga walang kasamang mga troso at mga sanga ng kahoy. Buti nga lang kasi deadly rin po yun. Eh, ang problema doon, may mga adult din, may mga nakatatanda. Oh. Watching from Hong Kong. Kawawa tuloy yung lechon. Makialam. Nalitsyon na nga siya tapos naanod pa ng baha. Okay, dito pa tayo sa ibang balita po mga kapartner. Mataas po ang bilang ng kaso ng tigda sa buong bansa noong taong 2025. Ayon po sa Department of Health, umabot po sa mahigit 5,100 ang naitalang kaso ng tigda sa Trubela mula January 1 hanggang December 27, 2025. 32% ang pagtaas nito kumpara sa 3,800 plus lang na kaso noong 2024. Nakita ng ahensya na 73% ng mga naitalang pasyente ng tigda sa Trubela ay hindi na bakunahan at karamihan ay nag-aalinlangan sa bakuna. May iba rin na may mga kakulangan sa access. Kaugnay nito, magsasagawa ang DOH ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Magsisimula ito sa Mindanao mula January 19 hanggang February 13, 2026. I-avail nyo na po ito mga kapartner ha. Samantala, nakatakda ng buksan ang Department of Agriculture sa mga susunod na buwan ng isang mega cold storage facility sa Bicol Region. Narito ang balita ni Sheena Torno. Sinuri na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang 500 million pesos na halaga ng mega cold storage facility sa Pilica, Camarines Sur. Ang nasabing proyekto ay makatutulong na mapatatag ang supply ng pagkain at kita ng mga lokal na magsasaka at mangingisda sa Bicol Region. Ang naturang proyekto ay may 6 na refrigerated warehouses at cold storage na kayang mag-imbak ng halos 5,000 metriko tonelada ng karne o di kay 3,000 metriko tonelada ng mga gulay. Mayroon din itong blast freezer, processing at packing areas at maging solar power system. Sa pamamagitan ng proyekto, inaasang mababawasan ang post-harvest losses. Hindi lamang Bicol Region ang makikinabang sa proyekto kundi maging sa Visayas at Mindanao. Marami anyang produktong galing sa Visayas at Mindanao na dumaraan na sa Camarines Sur bago dalhin sa Metro Manila at iba pang pamilihan sa Luzon. Dahil dito matitiyak ang sapat na supply ng pagkain at magkakaroon na rin ng maayos na kita mga magsasaka at mangingisda. Samantala magalaan pa ang DA ng karagdagang 500 million pesos para sa isang food hub na sisimulan naman sa buwan ng Hunyo. Target ng DA na gawing pangunahing food logistics hub ang Camarines Sur. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Sana marami pong mga ganyan po mga kapartner kasi isa yan sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayang magsasaka. No? Kasi minsan ang problema,
Minsan sila pa nga nasisisi. Pag maraming ani, sila pang sinisi. Bakit kayo nagtanim ng marami? Bakit hindi nyo sinunod yung planting guide o kung ano-ano ba? Di ba dapat mas masaya pa tayo? Na gobyerno na maraming supply. Kaso ang problema, anong gagawin nila doon? Kaya nga, itinatapon na lang nila. Marami yan. Kamatis, repolyo, at kung ano-ano pang mga patatas. Di ba? Nasasayang lang kasi wala nang bumibili. Tsaka bagsak presyo. Buti yung iba, inilalako, pinamimigay na lang. Pero hindi naman lahat meron pong sariling sasakyan ng mga magsasaka. O hindi naman lahat mayayaman ng mga magsasaka. Maliban sa storage facility, dapat meron din tayong yung pag-process po nito mga kapartner. Diba? Actually, sa ibang bansa, mas mahal yung process na ng mga produkto kaysa sa raw products yung ibibenta mo sa pag-export ka. Bawa, mag-export ka ng ganitong klase ng halimbawa, prutas. Halimbawa lang to saging. Pag ipoprocess mo yan, maraming klase ng proseso na saging. Well, pwede ka magbenta ng banana chips ba? Yung maganda yung labeling. Ano pa ba mga ketchup ba? Alam ba ng mga taga-ibang bansa ketchup tayo? Basta alam niyo yung na-process na siya, mas mahal daw po 'yun. No, kumpara doon sa simpleng mismong raw product lang ang ibibenta ninyo. So, maliban sa mga cold storage facility para mataas. Tataas yung shelf life niya, needed din natin yan ng mga processing na mga ganyan. Para hindi na natin nasisisi yung ating mga kababayang magsasaka. Bakit ang dami mong tinanim kasi? Yan tuloy, napapagalitan sila. Nagtataka rin ako, bakit sila din yung Samantala sa iba pang balita po mga kapartners, bumaba po ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger. Okay? O di kaya yung alam nyo yung parang nagutom sila. O pagkagutom. Kahit isang beses sa nakalipas na 3 buwan po mga kapartner. Ito po ay batay sa resulta ng survey recently ng SWS. Nasa 20.1% na ito kumpara sa 22% noong 2025. Pero kapansin-pansin mga kapartner, na double digit po ito. Double digit. Kasi sa mga nakalipas natin na mga rating po mga kapartner, tinanong yung ating mga kababayan. Ang tanong kasi ng ating mga kababayan dito, paano nga sila tinanong? Ang tanong nila dito, okay. Nitong nakaraang 3 buwan, nangyari ba kahit minsan na ang inyong pamilya ay nakaranas ng gutom at wala kayong makain? Oo o hindi. So tinanong sila sa past 3 months, nakaranas ba kayo ng pagkagutom? So naitala po mga kapartner ang 20.1%. Pero tingnan natin po ang datos mga kapartner. Atin po yung i-compare sa nakalipas na administrasyon. So ito yung chart 1B. Okay, nasa website po kasi ito ng SWS. Pwede nyo rin sariling tingnan. So, nakikita nyo po dyan, meron pong portion, no? May dito sa pinaka-left, no? Pinaka-left mismo ng inyo pong screen. Ito. Yan. Nakikita nyo dyan. Kay Pinoy pa yan. Yung nasa gitna, kay Duterte, yung nasa pinaka right side ng inyong screen ay sa Marcos Jr. Administration. Okay? So, sa kasaysayan ata mga kapartner, ang talagang sumipa yung pagkagutom ay sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makialam! Bakit nangyari yon? Di ba? Baka mangyari kayo na paninira lang yan sa mga Duterte. Easy lang po kayo, Makialam! Yung panahon na yan po yung panahon na tumama yung pandemya. Kita nyo po yung nasa gitna, biglang sipa sa pinakamataas. Pandemya po yan mga kapartner. Di ba? Nagkaroon po ng lockdown. No? Naglulugaw na, siguro naranasan nyo maglugaw na lang muna. Para makatipid. Lahat po ng problema dyan during pandemic po yan. Pero kung mapapansin nyo po mga kapartner, bago ang pandemic, mababa po ang mga naitatala. Bumababa, no? Nakita nyo from Pinoy administration, bumababa yung rating na nagsasabing nakaranas sila ng pagkagutom.
Biglang sumipa yan nung panahon ng pandemya, kalagitnaan talaga o kasagsagan ng pandemya. Hanggang sa bumaba ito ulit. Pero nakita nyo po, parang halos pandemic level ang naitatala during sa kasalukuyang administration. No? Nakita nyo po yan? At sa huling survey, 20.1% po ang mga naitatala. Parang panahon ng pandemya. Parang ganun yung sinasabi nito. Panahon ba na pandemya ngayon? Wala na tayong pandemya. Ilang taon na? 2022 yung last ng pandemya, di ba? So 23, 24, 25. Mag-aapat na po na buwan, apat na taon na po. Pero ang level po nung nagsasabi na sila po ay nakaranas ng pagkagutom, parang ganun ang level. Ano pong masasabi nyo dyan? Dito naman tayo sa chart 1A. Sa chart 1A, yan po, makikita nyo po, yan naman po ay noong panahon ni Estrada. Okay? Yung pinakauna kay Estrada, tapos sinundan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Parang pandemic level din yung sa panahon ni dating Gloria Macapagal Arroyo. At parang bumabalik po ngayon po mga kapartners, no? Sa panahon po ng kasalukuyang administrasyon. So mataas din po yan mga kapartner. Buti pa yung mga kontraktor at mga anak ng mga kontraktor. Masarap steak. Makialam. Samantala sa ibang balita, muling binuksan po ng Department of Public Works and Highways ang gumuhong bahagi ng Bukidnon, Davao Highway sa Sitio Kipolot, Barangay Palacapao, Quezon, Bukidnon nitong Miyerkules, January 14. Ayon po kay DPWH Secretary Vince Dizon, 460 meters gravel road ay ang 460 meters gravel road ay 90% ng kompleto. Tiniyak naman ng ahensya na ligtas na muli ang biyahe ng mga motorista dito matapos magkaroon po ng landslide sa lugar. 2 kalahating buwan na po ang nakalilipas. Samantala, magpapatuloy naman ng asphalting, slope protection at drainage works ng naturang bahagi ng Buda Highway upang matiyak ang mas ligtas at mas komportableng pagbiyahe para sa mga motorista. Inanunsyo naman po ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines ang pagbaba ng transmission rate sa mga singil sa kuryente ngayon pong January 2026. Kaya nga nabanggit 'di ba ng Meralco na bababa. Para sa kaalaman po ninyo, ano ba purpose ng NGCP? Ano ba purpose ng Meralco? Okay, ang NGCP po mga kapartner, yan po ang nagtatransmit. Yung mga malalaking mga tower sa minsan makikita mo 'yan sa mga kanayunan mga dambuhala na mga transmission towers, okay? Sila po ang nagdadala ng kuryenteng nalilikha ng mga planta, yung mga power plant. Yung mga power plant, sila po yung mga gumagawa ng kuryente. Tapos, para maipadala ito sa household, idadaan ito sa NGCP. Di NGCP mula sa mga planta, kasi yung mga plantang tawag niyan generation, magge-generate, lilikha ng kuryente. Tapos si generation, ipapasa ang kuryenteng nalikha sa transmission. Sa mga transmission lines po yan ng NGCP. Si NGCP, dadalhin po yung mga kuryenteng nalikha ng mga power plant mula generation, itatransmit niya ito sa mga distributor. Ano ba yung mga distributor ng kuryente? Yan pong Meralco, mga electric cooperative po ninyo. Okay, so may bayad din po yung pagtatransmit. At dahil nga po magmumura, sabi dito, bababa yung transmission rates, asahan din po na makakaapekto din ito sa bayarin natin sa kuryente, lalo na ngayong buwan ng Enero, which is nabanggit din yan ng Meralco na magkakaroon po ng bawas singil. Ayon sa abiso, bumaba ng 0.68% ang kabuang transmission rate para sa December 2025 billing period. Okay? Mula sa 1 peso 35 centavos kada kilowatt hour ay magiging 1 peso 34.55 kada kilowatt hour na lang
ito. Itinakda naman ang ancillary services rate o halaga ng mga serbisyong kinukuha mula sa reserve market at mga bilateral contract sa 0.59 centavo kada kilowatt hours. Samantala, sa ibang balita mga kapartner, abot na po sa 22 yung bilang po ng mga nasawi sa pagguho po ng Binalio landfill dyan po sa Cebu City. Ito po yung kinumpirma sa atin kaninang umaga po ito nung nakapanayon po natin ang taga Cebu City Fire Office, no? At meron pa rin pong mga pinaghahanap, mahigit 100 pa rin po ang pinaghahanap mga kapartner. Kasunod nga po ng pagguho nitong landfill na ito noong January 8. Naglabas naman po ng pahayag ang Prime Waste Solutions Inc., ang private operator ng Binalio Landfill. Nakikiramay nila sila sa mga pamilya ng mga nasawi at naapektuhan ng insidente. Nagsimula na rin silang magbigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kabilang na ang financial assistance para sa libing, medical assistance para sa mga nasugatan, psychosocial support sa mga pamilya na mabiktima. Tiniyak din ng landfill operator ang kanilang pakikipagtulungan sa mga investigasyong isinasagawa upang matukoy ang sanhi ng pagguho at nangakong susunod sa lahat ng opisyal na direktiba. Ang mga paunang ulat, isa sa mga factor na tinitingnan ay ang sunod-sunod na mga pag-ulan, itong mga nakalipas na buwan dyan po sa Cebu. Matatandaan nyo po dahil sa iba't ibang mga bagyo. Meron pang lindol, so talagang possible nag-soften yung mismong landfill mga kapartners. Kaya yan din po yung naging dahilan, di ba? Sa pagguho din po ng landfill dyan sa Payatas. Kung matatandaan nyo po dito po sa bahagi ng Quezon City. Samantala, nagbabala po ang Bureau of Immigration. Makialam. Ito mga kapartner yung maraming nabibiktima kasi gusto talaga ng mga AFAM yung mga ano dyan, mga Pinay na gusto talaga yung mga foreigner. Ingat-ingat, baka hindi foreigner, baka hindi tunay na pag-ibig ang inyong nakita. Baka scammer po yan. Kaya nagbabala po ang Bureau of Immigration o BI sa publiko laban sa mga online love scam na iligal na gumagamit ng pangalan ng ahensya upang manghingi ng pera sa mga biktima. Narito ang balita. Ayon sa BI, nag-ugat ang babala matapos lumapit sa kanilang tanggapan ng isang babae upang mag-verify ng isang email na umano'y ipinadala ng immigration official. Nakasaad sa mensahe ng isang parcel na ipinadala ng kanyang foreign boyfriend ay na-intercept ng Bureau of Immigration sa ilalim ng Ministry of Interior at kinakailangang umano ng bayad upang ito'y mailabas. Nilinaw ng BI na peke ang naturang email at bahagi ito ng tinatawag ng romance o love scam. Binigyan din ng ahensya na hindi nag-i-intercept ng mga parcel ng Bureau of Immigration. Hindi ito nagpa-facilitate ng delivery ng mga package at hindi rin naniningil ng anumang bayarin para sa pagpapalabas ng mga padala. Dagdag pa rito, wala ring kaugnayan ng BI sa anumang tinatawag na Ministry of Interior. Ayon sa BI, sinasadya ng mga scammer na gamitin ang pangalan ng ahensya at gumawa ng mga kunwari opisyal na proseso upang magmukhang lehitimo ang kanilang panlilinlang. Paalala ng ahensya, ang mandato lamang ng BI ay ukol sa immigration control at border management at hindi sa paghawak o clearance ng mga parcel. Pinapayuhan ng publiko na maging maingat sa pakikipag-ugnayan sa mga online acquaintance, lalo na kung humingi ng pera kapalit ng umano'y government piece o mga padala mula sa ibang bansa. Hinihikayat din ng publiko na agad i-verify sa kinaukulang ahensya mga kahina-hinalang email o mensahe at iwasang magbigay ng pera o personal na impormasyon. Ang insidente ay inendorso na ng Bureau of Immigration sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division para sa mas malalim na investigasyon habang patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa iba pang katuwang na ahensya upang masugpo ang kahalintulad ng mga scam. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNI News. Ayan, wag po ka talaga kayong basta-bastang maniwala kung may manunuyo sa inyo na AFAM. Baka imbes na kayo yung magiging lucky kasi kakaroon kayo ng nobyo o asawa na AFAM na tingin nyo agad mayaman, baka kayo pa yung hut-hutan. Oo, sasabihin, meron akong ipinadala ng mga luxury items.
Oo, kasi love na love kita. In English to ha, in English. I-translate ko na agad sa Tagalog. Tapos meron akong mga perang dala, pasalubong sana sa'yo. In English ulit ha. Tapos medyo natenga ako rito, na-hold ako ng BI. Kailangan nila na daw ng ganitong halaga ng pera, baka pwede ka makapagpadala. Yan yung mga modus. Ako, meron akong nakilala. Mga dalawa na yata ang mga kakilala ko na nabiktima po ng ganyan. Dalawa po sila mga kapartner. Kaya after nun, ayun, walang they live happily ever after. Makialam. Ingat-ingat po mga kapartner. Samantala sa iba pang mga balita, hindi maaaring makapasok sa teritoryo ng New People's Army o NPA ang isang individual kung wala itoong koneksyon sa samahan. Ito po ang paliwanag ni Buklod Kapayapaan Federation Head of Legal Affairs at dating kadre rin, dating rebelding NPA, Arian Jane Ramos, kamarikit sa panayam po natin sa kanya dito sa SMNI. Ibig sabihin, posible na hindi kasapi o kasama ng NPA ang Phil-American na si Chantal Anicoche dahil nandun siya sa lugar kung saan nangyari ang sunod-sunod na bakbakan sa pagitan ng mga rebelde at tropang militar sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong January 1, 2026. Bilang tugon niya ito sa sinasabi ng Kabataan Party List na isang youth researcher lang si Anicoche. Matatandang si Anicoche natagpo ang nagtatago sa isang hukay sa Abra de Ilog nang ma-rescue ito ng Philippine Army noong January 8. Sinabi ng militar na nagtiis si Anicoche ng 8 araw na walang pagkain at tubig bago siya natagpuan. Sabi dito, wag magpabiktima sa mga apam. Sabi ni Dong Pit, maraming salamat sa panonood. Samantala, sa iba pa mga kapartner, nananatili pa rin at large ang negosyanteng si Atong Ang matapos maglabas po ng warrant of arrest ang korte kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Samantala, nauna nang inaresto ang ilan sa kanyang mga kapwa akusado. Narito ang balita. Ikinasana ng mga otoridad ang hot pursuit operations laban kay Atong Ang matapos maglabas ng warrant of arrest ang Laguna Regional Trial Court Branch 26 para sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero noong 2021 hanggang 2022. May mga kaso na rin na isinampa laban kay Ang sa 3 regional trial courts sa Lipa City, Batangas at Santa Cruz at San Pablo sa Laguna. Ang Department of Justice naghain sila ng kaso laban kay Ang at 24 na iba pa matapos matukoy na may prima facie evidence at reasonable certainty of conviction laban sa mga akusado. Nag-mobilize na rin ang Philippine National Police ng mga tracker teams upang hanapin at arestuhin si Ang na pinaniniwalaang nasa loob pa rin ng bansa. Nauna nang naaresto ang 17 sa mga kapwa-akusado ni Atong Ang, kabilang ang 10 pulis at 7 sibilyan. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CRDG, may kabuang 18 akusado ang saklaw ng 2 warrant of arrest na inilabas ng Laguna Court, kaugnay ng 5 bilang ng kidnapping with homicide at 6 na bilang ng kidnapping with serious illegal detention. Karamihan sa mga naaresto ay dating mga security personnel ni Ang. Umaasa naman ang mga pamilya ng mga nawawalang sabongero na ang mga pag-aresto ay magsisilbing mahalagang hakbang tungo sa matagal na nilang hinahangad na hustisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Samantala sa ibang mga balita, inihayag naman po ng kampo ni Atong Ang sa pamamagitan ng kanyang abogado si Attorney Gabriel Villarreal na tinutuligsan ito ang inilabas na warrant of arrest ng korte sa Laguna. Ayon kay Attorney Villarreal, premature ang desisyon ng korte na mag-issue po ng arrest order at tinawag itong legally questionable. Dahil biguan niya ang korte na maabot ang constitutional standards. Paliwanag ni Villarreal, umaksyon lamang ang korte batay sa kulang at one-sided na impormasyon na ibinigay ng Department of Justice sa pagtukoy
na may probable cause ng hindi pinansin ng mga kontrasalaysay at ebidensya na inilatag ng respondents kabilang na si Ang. Sabi niya rito, and I quote, "Clearly, the court merely acted on the incomplete and one-sided information provided by the Department of Justice in its determination of probable cause without having seen the counter affidavits of exculpatory evidence of the respondents, including that of Mr. Ang." Naniniwalang abogado na nalabag ang karapatan ni Ang at gagawin anya nilang lahat ng mga available na mga legal na remedyo para questionin ang warrant of arrest sa paninindigan na inosente ang kanyang kliyente sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sabi niya rito, quote unquote, "Even as we regret that the court has apparently chosen to disregard our plea for fairness, observance of the tenets of due process, we will continue to avail the remedies available to us and accordingly deal with the processes of the court." Yan po ang naging pahayag ng kampo po ni Charlie Atong Ang po, mga kababayan. Samantala sa ibang balita, matapos po ang pagpanaw ni Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop noong Disyembre nang nakalipas na taon na bakante na ito o na bakante na nito ang posisyon, ay ang COMELEC nakatuon sa pagsasagawa ng special election kahit wala pang resolusyon ng Kamara para sa pagsasagawa ng halalan. Humiling naman sila ng dagdag na pondo mula sa Office of the President para sa gagawing eleksyon sa March 14. Narito ang balita. Magsasagawa na ng special elections ang Commission on Elections sa COMELEC sa ikalawang distrito ng Antipolo City matapos mabakante ng namayapang si Romeo Acop ang posisyon. Yan ay kahit wala pang declaration of vacancy ang Kamara at resolusyon na nag-uutos sa COMELEC na magsagawa ng special elections. Depensa ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia, batay sa saligang batas, kailangan magsagawa ng special election sa komisyon kapag may nabakanting posisyon sa Kongreso. Ayon naman sa isang SC decision sa Hagedorn versus COMELEC, hindi anya kakailanganin ng poll party ang isang resolusyon mula sa House of Representatives sa pagsasagawa ng special elections. Sumulat na ang COMELEC kay House Speaker Bogie D at sinabing hindi na nila mahihintay ang ilalabas nitong resolusyon. Base po sa nakalagay sa ating saligang batas na dapat kapag nagkaroon ng bakante sa posisyon ng congressman, dapat po si COMELEC ay kaagad magpatawag ng isang special election 60 araw, hindi mas maaga doon. Pagkatapos magkaroon ng bakante at hindi dapat lalampas ng 90 araw. Sabi po ng Korte Suprema sa naging desisyon niya, hindi kakailanganin ng pagpapatawag mula sa House of Representatives upang si COMELEC ay mag-hold ng special election. Sabi po ng Korte Suprema, kami ay kinakailangan mag-relay lamang sa news reports mula sa telebisyon, sa radyo o dyaryo na hindi nakakailanganin pa ng isang resolusyon mula sa House of Representatives. Sinabi pa ng Korte Suprema na ito ay isang mandato ng COMELEC na mandatory. Ibig sabihin, wala kaming choice kung hindi isagawa ang halalan. Sa kasalukuyan, nasa 11 milyong piso lang ang naaprobahang budget para sa pagsasagawa ng special election sa 2026 at ayon kay Garcia, hihilit sila ng karagdagang pondo sa Office of the President. Tinatayang nasa mahigit 98 million pesos daw ang kakailanganin nila para sa pagsasagawa ng naturang halalan. Sapagkat ang 2nd District ng Antipolo ay may kulang-kulang na 300,000 na mga botante. Pinakamalaki po siya sa lahat ng distrito sa buong Pilipinas. So dahil po dyan, kakailanganin nyo na mas mataas at mas malaking budget. Gaya ng mga nagdaang special elections, mano-mano ang gagawing botohan. Ayon sa COMELEC, gagawin ito sa mahigit 700 presinto at maaaring dumami pa ang presinto depende sa madadagdag na botante mula sa binuksang voter registration noong Oktubre ng nakaraang taon. Nagpalabas na rin ng calendar of activities ang COMELEC gaya ng para sa filing ng Certificate of Candidacy, election period, campaign period at gun ban. Ang special elections ay itinakda sa March 14, araw ng Sabado kung saan walang pasok ang mga bata dahil ang mga paaralan ng mga ito ang gagawing presinto. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Sa ibang balita naman, nababahalang isang ekonomista na posibleng i-boycott ng mga leaders ng ASEAN, ang gaganaping ASEAN Summit
And other related meetings na gaganapin po dito sa Pilipinas ngayong taon. Ano ba natin ang maaaring dahilan sa report ni MJ Mondihar? Magiging host ang Pilipinas at chairman ng ASEAN Summit and all related summits ngayong taon. Dahil dyan, inaasahan ang pagpunta sa Pilipinas ng heads of state ng 11 ASEAN member countries. Inaasahan din ang pagdalo ng world superpowers sa hindi miyembro ng ASEAN, gaya ng United States, China, Russia at iba pang bansa. Ngunit ayon sa CPA economist na si Cora Guidote, dahil sa kasalukuyang investor climate ay nanganganib na i-boycott ng world leaders ang summit. Actually, medyo kinakabahan ako dyan sa pag-host natin sa ASEAN kasi usually pag walang tiwala yung mga bansang yan, baka hindi sila magpadala ng heads of state. Baka ang ipadala nila yung mga lower level officials lang. Diin pa ni Guidote, tiyak na nakikita ng potential investors ang panggigipit sa mga lokal na negosyo na tinuturing na kalaban sa politika ng administrasyon. Tingnan mo yung nangyari ngayon kay Congressman Leandro Leviste. He is a major businessman. No? He has invested in solar power plants. Tapos ngayon tinatanggalan siya ng lisensya. Just because may mga binunyag siya na katotohanan tungkol doon sa DPWH. Pinagmumulta ngayon ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated, ang renewable energy firm na itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa DOE, di umano ang kumpanya na tuparin ang mga ipinangakong produksyon ng kuryente sa ilalim ng iba't ibang service contract. Sa kanyang official Facebook page, iginit naman ni Leviste na panggigipit ang ginagawa sa kanya. Anya, ang nasabing kumpanya ang may pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa at nakapagdala ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Hawak ni Leviste ang tinaguriang Cabral Files ng yumaong dating Public Works USEC na si Maria Catalina Cabral na naglalaman ng listahan ng mga politiko at opisyal na sangkot sa anomalya sa flood control. So, kung ganun ang gagawin ng gobyerno, imbis na ayusin yung problema dun sa corruption, yung nagbubunyag pa ng katotohanan, yun yung i-oppress nila, di ba? Businessman yun eh. Inaasahang makakalikha ng maraming trabaho ang hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit, lalo na sa sektor ng turismo, hotel and restaurant at transportasyon. So isipin ng ibang businessmen, naku, pag kinontra mo pala yung gobyerno, matatanggalan ka ng business. Ganon. So it's very arbitrary. Kumbaga parang, pag naisipan namin tanggalin yan, tatanggalin namin. Maski walang katuturan. So yun ang nakaka-apekto ng confidence ng mga investors. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Samantala, ito naman tayo sa update kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin po ang papel ng komunidad sa paglaban po sa insurhensiya. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Sara Duterte sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro kamakailan. Dito binigyang diin ni VP Sara ang kahalagahan ng mga pasilidad sa paaralan tulad ng covered basketball court bilang bahagi ng pagtataguyod ng pangarap ng kabataan at pagpapalakas ng kampanya kontra insurhensya. Nagkaroon ng partnership ang Office of the Vice President, Filipino-Chinese Youth Foundation Committee Incorporated at ang Embahada ng People's Republic of China upang magtayo ng mga covered court sa mga paaralang may pangangailangan kabilang ang Sapola. Binigyang diin ni VP Duterte na ang basketball court ay hindi lamang istruktura kundi simbolo ng pag-asa at pangarap ng kabataan. Kaya bumisita na naman kami ulit dito unang-una para ipaintindi sa mga bata ang kahalagahan ng mga pangarap nila at interest nila sa sports, lalong-lalo na sa basketball dahil number 1 ang Pilipinas, ang mga Filipino players sa ASEAN sa basketball. At pangalawa, yung kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral nila. Kasama rin sa layunin ng kanyang pagbisita ang pagpapalakas ng anti-insurgency campaign ng Office of the Vice President. Kaugnay nito ng maulat ng insurhensya sa Occidental Mindoro, partikular sa Mamburao. Yung anti-insurgency campaign ng Office of the Vice President dahil lagi ko sinasabi sa ating mga komunidad na napakahalaga
na manatiling mapayapa at maunlad ang ating mga lugar at huwag nila ibigay yung kanilang suporta sa mga grupo na ang gusto lang ay magkagulo at gamit ang lahas ay magkagulo ang ating mga komunidad. Nilinaw ni VP Sara na hindi hinihikayat ang mga sibilyan na lumaban sa mga armadong grupo kundi ang simpleng pagtanggi sa pagbibigay ng suporta sa kanila. Ang sinasabi at hinihingi natin ay humindig sila. Hindian nila ang pagtulong at pagbigay suporta sa mga armadong grupo. Sabihin lang nila, napakasimple, ayaw namin dito sa lugar namin, ayaw namin na merong mga armadong grupo sa lugar namin dahil magkakagulo yung lugar namin at masisira yung pangkabuhayan namin, yung trabaho namin, yung pag-aaral ng mga anak namin at yung kapayapaan sa Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, naniniwala naman ang dating defense chief at dating National Security Advisor na hindi intensyon ni Colonel Audi Mungao na magdulot ng division sa Armed Forces of the Philippines matapos nitong bawiin ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang report. Kamakailan sinibak sa pwesto si Colonel Audi Mungao bilang commander ng Training Support Group at Training Development Center ng Philippine Army Infantry matapos niyang ipahayag ang pagbawi ng suporta sa kanilang Commander-in-Chief. Hindi pa masabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung anong parusa o kaso ang ipapataw sa kanya dahil patuloy pa ang ginagawang investigasyon. Marami sa publiko ang nagbigay ng halo-halong reaksyon sa ginawa ng opisyal, kabilang ang paghanga at suporta sa ilang netizen. Nauna nang iginiit ng AFP na nananatiling non-partisan ng militar at mahigpit na sumusunod sa chain of command, kaya hindi sila nakikialam sa politika. Ngunit para sa dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales, mainam umano na merong aktibong opisyal ang nagpahayag ng pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan diin ni Gonzales na walang intensyon si Colonel Mungao na magkaroon ng dibisyon ang AFP. Hindi rin umano ito nagre-rebelde sa institusyon. Mabuti naman kasi ang nadinig ko, pinapaliwanag niya na hindi niya gustong hatiin ang Armed Forces. Hindi siya nagre-rebelde sa Armed Forces. Ang inirereklamo niya yung kabulukan ng gobyerno. Sa social media post si Colonel Mungao, sinabi niyang wala na umanong kakayahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pamunuan ng AFP at ang buong bansa. Matatandaan na bago pa ang pahayag ni Mungao, patuloy ang pagsadsad ng ratings ng Pangulo. Bagamat aminado si Gonzales na tama lang na hindi nanghihimasok ang AFP sa usaping politika, hindi anya nito masisisi ang mga katulad ni Colonel Mungao na nagpapahayag ng kanilang hinaing sa gobyerno dahil sa lantarang korupsyon at marami na umano sa loob ng institusyon ang nagrereklamo pero sa tahimik lang na paraan. Sa etiquette ng Armed Forces, hindi sila lumalantad na nagsasabi ng ganyan. Pinararating nila yan sa quiet na pamamaraan. No? Pero ngayon may nagsalita na. Sasabi ko na, marami sa ating mga sundalo na nagre-reklamo na talaga. Kasi mga karamihan sa ating mga sundalo, mga mahihirap din yan, nakakaranas din sila. Nakikita din nila yung pagnanakaw. Nakikita nila yung abuso sa gobyerno. Nandiyan ang sentiment. Sa huli sinabi ni Gonzales na kung nais ng mga sundalo na sundin ang boses at pulso ng taong bayan, dapat anyang magkaisa ang mga ito. Ang lagi ko lang pinapayo sa kanila dahil sa ako'y dating defense chief. Huwag silang kikilos ng hati-hati. Kasi pagka naghati sila at nagbakbakan, ay kudita ang lakas niyan. Hindi dapat na kudita ang gagawing aksyon ng Armed Forces. Isa lang naman ang katukulan nila yung idepensa, bigyan ng proteksyon ang kagustuhan ng mamamayan. Kasi yung sovereign will ng taong bayan, mas mataas pa sa Constitution niya. Ang dapat gawin ng Armed Forces ay gawin nilang official na tungkulin nila. Tapos sakalit makita nila ang mamamayan gusto na magpalit ng gobyerno, they should say that officially na puproteksyon na nila ang kagustuhan ng taong bayan na magpalit ng gobyerno. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMN News. Samantala, tuloy-tuloy ang isinasagawang bail hearing sa Sandigan Bayan 6 Division sa mga akusadong sangkot ngayon sa anomalyang flood control projects. Narito balita ni Sheena Torno.
Sa ika-4 na bail hearing ng Sandigan Bayan 6th Division, personal na humarap ang 9 na akusado na nahaharap sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay ng sinasabing maanumalyang flood control projects. Muling ipresenta ng prosekusyon bilang testigo ang DPWH Mimaropa Officer in Charge na si Edita Babaran. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inilatag ni Babaran ang kanyang mga natuklasan kaugnay ng flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na may halagang 289.5 million pesos. Sa cross-examination, kwenasyon ng kampo ng depensa mga pahayag ni Babaran hingga sa manoy pagiging substandard ng proyekto. Kabilang na dito ang sukat at kalidad ng steel sheet pile na ginamit sa konstruksyon ng diket kung paano umano natukoy ng testigo na hindi ito pumasa sa pamantayan. Itinanong din ng depensa kung sino ang nag-utos at nagsagawa ng paghuhukay upang masukat ang lalim ng pagkakabaon ng steel sheet pile. Ayon kay Babaran, ang provincial government ng Oriental Mindoro ang nagsagawa ng paghuhukay na kanyang sinabi na ipinalam naman kay DPWH Secretary Vince Dizon. Inamin pa ni Babaran na hindi nabigyan ng pagkakataon ang kontraktor na ayusin ang mga depektibo matapos ipag-utos ang work suspension ni Dizon. Sinabi pa niya, base sa kanyang karanasan sa DPWH Mimaropa, karaniwan namang binibigyan ng mga kontraktor ng pagkakataon. Anya, kung wala pang inilalabas sa Certification of Completion at kahit matapos ang proyekto ay may 1 taong warranty period ang kontraktor upang itama ang mga kakulangan bago ilabas ang Final Certificate of Acceptance. Sa huli kinumpirma rin ni Babaran na halos 92.8% nang tapos ang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Matatandang bukod pa kay Babaran, inaasang haharap din bilang testigo sa korte ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, Land Bank of the Philippines at mismong si DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, pinagtibay din ng Sandigan Bayan 5th Division ang nauna nitong desisyon na kansalahin ang pasaporte at ideklara bilang fugitive from justice o pugante si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ibinasura ng Anti-Graft Court ang motion for reconsideration ng inihain ng kampo ni Ko dahil sa kawalan umano ng merito. Matatandang una na ring inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nakatakdang maghain ng Pilipinas ng aplikasyon para sa extradition sa Portugal kung saan hinihinalaang naroon si Ko. Dagdag pa ng kalihim, hihilingin din ng pamahalaan ang tulong ng Interpol para sa repatriation ni Ko upang maibalik siya sa bansa at harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Eto na! Nasunog po ang regional office ng DPWH o Department of Public Works and Highways sa Cordillera Administrative Region o CAR. Kahapon po mga kapartner, January 14. Bate po sa social media post ng Baguio City, inuulat ang sunog bandang alas 5 ng hapon. At matagumpay namang naapula, 5:43 ng hapon. Sinabi naman ng BFP na wala daw naapekto ang lugar at limitado lamang sa migit kumulang 2 square kilometers, 2 square kilometers ng opisina. Nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa BFP at sa City Government of Baguio pang magsagawa ng agarang investigasyon. Ito naman yung update mga kapartner. Ha? At sinasabi po na nag-umpisa Makialam ang sunog sa Financial Management Records Room. Okay? Kung financial, nandyan yung finance. Financial Management Record Room. Doon daw nag-umpisa. Ayon ito sa Baguio City Fire. Sinubukan pa raw itong apulahin ng isang utility worker daw. At ilan pang mga nakakita gamit yung mga fire extinguisher hanggang sa nakarating na po yung mga taga Baguio City Fire Station. Doon daw nag-umpisa ito mga kapartner. Ano bang masasabi nyo rito? Pangyayaring ito. Kayo ba ay naniniwala? Kung di ako nagkakamali, after nung mga nabulgar yung korupsyon sa flood control
projects mga kapartner ay nagkaroon na po ng at least dalawa sa pagkakaalam ko na nangyari pong sunog sa opisina o sa mga opisina ng Bureau of ng DPWH. Kaya nga hindi mo maisasantabi yung agam-agam ng ating mga kababayan na sinadya ito Makialam! para at least masunog yung mga dokumento. Makialam! Maring makapagtutukoy sa involvement ng ilang mga tiwali. Makialam! Iyan yung mga agam-agam. Yun nila, baka sinadya yan. Alam na this. Makialam! Oo, yung mga galawan na yan, alam na this. Makialam! Oo, biruin niyo po mga kapartner. Ano kaya ang pinakapunot dulo? O, sabi dito ni Emery Lupera. Okay? Nasunog o sinunog? Wahahaha. Tingin pa nga tayo baka meron ng update dito. Okay. Ang sabi rito ng Baguio City Government, naganap siya sa financial management, financial management office. Okay? Financial Management Records Room. Naku, baka mawalan kayo ng mga sahod dyan. Ano pa bang update? Okay? Okay. Tuloy-tuloy pa rin pala yung ano bang dahilan nito? Wala bang CCTV o na-delete na rin? Mga agam-agam lang din naman yan mga kapartner. Yan yung mga initial natin. Sabi dito, nako, natatakot din ako ang mastermind kaya pinasunog. Naku po. Maria Torritega, alam na this. Okay. Samantala, dito na tayo sa iba pang mga balita po mga kapartner. Nagbigay po ng update ang NBI kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon sa NBI, sinusulong ng aplikasyon para sa cyber warrant upang masuri ang cellphone na may kaugnayan sa kaso. Narito ang report. Naghahanda na ang mga ahente ng National Bureau of Investigation Cordillera Administrative Region o NBI-COR ng aplikasyon para sa warrant to examine computer data kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina o Cathy Cabral. Ayon kay NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari, layunin ng cyber warrant na magkaroon ng malinaw at legal na pahintulot mula sa korte sakaling umabot sa aktwal na pagsusuri ng cellphone na pinaniniwalaang mahalaga sa investigasyon. Bagamat halos kompleto na ang mga detalye kaugnay ng sanhi ng pagkamatay ni Cabral, ang pagsusuri sa cellphone ang kasalukuyang tinututukan ng NBI. So hopefully kapag nag-grant yan, although merong certain period of effectivity yung cyber warrant, at least during the effectivity of the cyber warrant, nandoon na yung authority from the court. Tapos nandyan naman na ma-identify natin kung sinong in custody of the cellphone, kaya pwede nating examinin. Ayon pa kay Malyari, bukod sa cellphone ay may iba pang aspeto ng kaso na patuloy na sinusuri ng NBI, subalit hindi pa ito maaaring isa publiko sa ngayon. I wouldn't be able to speak about it right now kasi we will have to talk to our agents from our NBI CAR. Pero yun ang pinaka-latest update, the application for a warrant to examine computer data. Samantala, nilinaw din ng NBI ang mga kumakalat na espekulasyon na hindi umano si Cabral ang bangkay na natagpuan. Nung unang lumabas yung pagkamatay, the PNP coordinated with the NBI. The NBI was able to supply the fingerprint of Yusek Cabral coming from our fingerprint database dito sa clearance. The fingerprints which were provided by the NBI was compared to the fingerprints extracted from the cadaver. Nag-match. So, no issue na yan. Siya talaga yun. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNI News.
Samantala dito tayo sa palitan ng mga pahayag, World War. Pagitan po ni Senador Ping Lacson at Senadora Amy Marcos. Panoorin muna natin kasi kahapon ay nagsalita na po ang senador matapos nga po yung mga pahayag ni Senadora Amy Marcos patungkol nga po dito sa 2026 budget, tapos merong mga tugon dito si Ping Lacson hanggang sa kahapon nagkaroon po ng media briefing, press briefing itong si Senador Ping Lacson. Ito atin pong panoorin. Ay, magandang hapon. Magandang hapon sa atin lahat. Happy New Year. Happy New Year, sir. Sir, una muna, tuloy na tuloy po ba yung nakaschedule na Blue Ribbon Committee on Monday, January 19? Yeah, mamaya. Anyway, may opening statement. Okay, ako. sir. Pwede? Go ahead, sir. Okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults, and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Dugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong. I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, project and contract management application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Second, we would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez
had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. We would also seek further clarification from the so-called BGC boys and what prompted reports that they have recanted or planning to recant their testimonies before the committee or any other investigating body. I also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. We will also issue subpoena to personalities who snubbed our invitations during the last hearing under pain of contempt and arrest by the Senate Sergeant at Arms. With all that said, I'm ready to answer your questions. Sir, balikan ko lang yung kay Senator Amy Marcos. How do you find yung ganong klase ng statement o reaction sa inyo naging pahayag bilang isang lawmaker? Well, nakakagulo, no? Hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? No? So talagang masyadong insulto sa integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa amin lahat, for that matter. Even to herself, kasi member siya ng Blue Ribbon. Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi na pinagbabawalan siya o sila? Anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam, kasi even earlier, di ba marami siyang sinasabi sa inyo na may babaliktad. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. No? I think you better ask herself or her, no, regarding that issue. Pero napakababang level po ba yung mga statement o yung mga term na ginamit niya bilang sagot po sa inyo? Ayoko na mag-comment. Una-una, non-answer naman yung kanyang sagot eh. Hindi naman niya kinonfront yung issue. No? Sa halip, nililihis niya at anong mga issue pa ang kanyang sinasabi sa pagtugon sa naging usapan o usapin. And then dun ho kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front ho ay ang Discaya? I'm trying to arrange a meeting with her. And kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami. Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka yung simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. Against former Speaker Romualdez? Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung merong koneksyon, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganong kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang
subdivision, sikat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount nung... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, Aha. mayroong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between the two houses. Before Marlon, sir, according to DILG Secretary John Vic Remulla, parang niutos na ni PBBM na madali na yung pag-uwi kay former Congressman Saldico. Kinukonsider na nila ang hingin ng tulong ng Interpol at ng United Nations. Sa tingin nyo, di ba ninyo pa sinasabi na pwede yung sa United Nations? So, too late ba itong action na ito? Hindi naman. Nothing is too late. Kasi ngayon pala naman magsisimula yung trial sa Sandigan Bayan at sa mga korte. Mayroon ng warrant of arrest na na-issue laban sa kanya dahil wala tayong extradition treaty na umiiral between Portugal or some other countries na pwedeng naandun si Saldico. So mas mainam na yung idaan ito sa UNCAC, sa United Nations Corruption something. 192 member countries, member ang Pilipinas, at pwede tayong dumulog doon para maiuwi rito si former congressman ko. So kapag hiningi na yung tulong ng UN at Interpol, sigurado na po yung maiuwi sa bansa? Malamang. At saka yung European Union, alam ko meron silang agreement na magtutulungan sila kung nasa isang bansa na walang extradition treaty ang naghihiling na bansa. Pwedeng dalhin doon sa bansa na kung saan may umiiral na extradition. Maraming paraan. Interpol, dahil kung nasa red notice list, pwedeng dumulog din doon para kung maaresto, may padala rito. Not necessarily through extradition. Although mayroon din ako narinig ng instruction na mag-apply na o kaya magsagawa na ng preliminary talks with Portugal para magkaroon ng extradition treaty. Although long shot yun. Kasi aside from the executive department initiative, dadaan pa yan sa ratification sa Senado. So ang easiest way, sir, hingin ng tulong ng UN at saka ng Interpol? We can do it simultaneously actually. Kung ano yung mauna at yung mas mainam, mas effective, edi yun na yung pairalin. Okay, before Marlon, ihabol ko lang. According to the lawyer of Alcantara, he is not recanting his prior statement. False and misleading daw po yung nag-circulate online na magre-recant yung BGC boys. So sir, possible din talaga na may mga puwersa o influential people na kumakausap sa kanila? Yun ang gusto natin malaman. Yan po ang naging pahayag kahapon ni Senador Ping Lacson. Dito naman tayo sa naging tugon naman po ni Senadora Amy Marcos. Ang sabi niya dito mga kapartner, una natin ipakita ito. Sabi niya rito, kahapon ito after ng statement niya, ipakita natin. Hindi ko naman sinabing bakla siya. Makialam. Di ba natin makita yung yan? Hindi ko namang sinabi sa post niya ito sa social media na bakla siya. Hindi ko naman sinabing bakla siya. Pero napakababaw pala ng kahulugan niya sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki. Walang masama sa pagiging bakla at ganon din sa pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili mo. Kasi pa yung enhancement, parang patama yun kay Senadora Amy. Alam niyo na ako siguro, di ba? Ni Senador Ping Lacson. Desisyon ng tao kung gusto niya magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Desisyon niya rin kung gusto niyang sirain ang mukha, pangalan at dignidad niya. Parehas siyang natatanong ng magkano. Makialam. Mayroong mga pasabit, mga huling pahayag. Magkano? Makialam. After noon, nag-post ulit si Senadora Amy Marcos at sinabi dito, nung huli akong pumunta, kasi kaugnay ito doon sa sa issue po nung pagdalo sa Senate Blue Ribbon Committee. Pwede na ba natin palitan
Pangalawang statement, yan. Issue po ito nung patungkol doon sa Senate Blue Ribbon Committee na dapat dumalo raw itong si Senadora Amy Marcos. Sabi niya rito, nung huli akong pumunta, 10 minutes lang, hindi niya pinahintulutan kahit pa binigay na ni Senador Bato ang oras niya sa akin. Makialam! Hindi ko kailangan ng 1 oras para magsabi ng totoo. Pero kulang na kulang ang 1 oras para magsinungaling. Balato ko na sa kanila yan. Makialam! Ano pa kaya yung mga susunod na pahayag? Wala pang press con si Senadora Amy para mabigyan pa ng more na mga explanasyon at paliwanag at tugon niya sa naging pahayag po ni Senador Ping Lacson. At after nito mga kapartner, nag-post siya ng kanta ni Michael V. Ang title ng kanta nun ay Hindi Ako Bakla. Di ba? Nalala ko ba yung tono nun? Hindi ako bakla. Klak, 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 klak. Babae ako. Yun po yung video. Panoorin nyo na lang po. Hindi natin pwede ma-play ang video. Baka makopyright tayo. Panoorin nyo na lang po. Tingnan nyo po sa pinakahuli atang post. Yun pa ba yung pinakahuling post ni Senadora Amy Marcos? Tingnan natin Senadora Amy Marcos. Yun pa. Yun pa rin yung huling post niya. Yung kanta at sayaw ni Michael V. Ito pinost niya po mga kapartner. Ano bang masasabi ninyo rito? Pero ang sa atin dito, malinaw po. Balik tayo sa tunay na issue. Ang issue po rito, sino ang mga korap? Alam na natin yung mga modus nila. Ang hinihingi ng taong bayan, merong mapanagot. Makialam! Sa mga surveying lumalabas, nawawala na nga sila ng pag-asa na merong mapanagot Nakasalukuyan kasi laging nalilihis. Yung mga nagsisiwalat na may mga korupsyon, yun yung tinitira. Yun yung pinuputakti, kinakasuhan. Bakit hindi imbestigahan yung kanilang mga sinasabi? Bakit yung messenger yung, di ba? Napansin niyo po ba yan mga kapartner? Ang taong bayan nagmamasid. Di ba? Matagal na po itong issue even before yung SONA ng dating Pangulong Marcos Jr. Matagal na po. Hindi tayo naniniwala na nag-umpisa sa kasalukuyang administrasyon yung pagsisiwalat dyan sa mga issue ng korupsyon. Matagal na. Si Vice President Sara Duterte, meron na ngang nabanggit dati pa. Patungkol dyan sa mga budget na yan. Na-issue pa nga yung blank budget. Di ba? Naalala nyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Si Congressman Isidro Ungab. January pa yon last year. Mag-1 taon na. Hindi pa nakakulong si former President Rodrigo Duterte. Meron na siyang nasilip na anomalya sa 2025 budget pa ngayon. Anong nangyari? Kaya wag po tayo magpalihis dyan sa mga issue na yan po mga kapartner. Wala na tayong oras dito sa ating programang Makialam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bukas ulit, same time, dito pa rin sa DZR 1026 News. Kaya huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, follow, share na po mga kapartner sa ating mga official YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Paalam!